Tumayo na po ang lahat. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kabutihan niya ay hindi masusukat, kaya't magbunyi ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Papala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo, ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya'y nananatiling oo sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng Kanyang Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang Kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw
nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako lingunin, at sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Dapat kayong magliwanag ng kabutiha'y mahayag at Diyos ang siyang matanyak. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang iyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang Martes po ng umaga sa lahat. Tayo po ay pumapasok na sa tinatawag nating ordinaryong panahon. Doon po sa ating liturgical calendar, natatapos ang Pentecost, ay natatapos ang season ng Easter sa Pentecost. At pagkatapos ng Pentecost, ang araw na kasunod ay pagdiriwang ng mahal na ina bilang our Mother of the Church, si Mama Mary. Pagkatapos po nun, papasok na tayo sa ordinaryong panahon. Ordinaryong panahon na kung saan ang mga salita at aral ni Kristo ang ating maririnig. At in between, doon po sa mga ordinaryong panahon, ay mayroong mga feasts. Kapag nakapula yung pare sa ordinaryong panahon, ibig sabihin meron tayong ipinagdiriwang na martir. Kapag naman puti, meron tayong solemnity
na ipinagdiriwang. Ito yung ikot ng ating liturgical calendar. At sa araw na ito, napakagandang pasisimula ng ordinary calendar ng ating simbahan ngayon. Sa katuroan ni Jesus sa Ebanghelyo, siya ay gumamit ng metaphor. At alam natin sa literature kung ano yung metaphor. Gagamit ka ng isang bagay upang ihambing ang katotohanan ng buhay. Para bang mas madaling maunawaan ng mga taong nakikinig sa kanya, siya ay gumamit ng dalawang metaphor. Ano po yun? You are the salt of the earth. At yung ikalawa, you are the light of the world. Bilang asin at bilang ilaw ng sanlibutan. Maaring pwede nating itanong, bakit asin ang ginamit ni Jesus? Dahil alam natin ang ingredients, alam natin ang purpose, alam natin kung bakit gumagamit ng asin. Dahil noong 6,000 BC pa, before Christ, ang asin ay na-discover na ng mga Chinese at ng mga Romans. Sa tagal nung pag-discover, they develop kung papaano ginagamit ang asin. At wala pa naman noong ref. Kaya ang asin ay ginagamit na preservatives upang ang mga karne, upang ang mga anything flesh, upang ito ay makain nila ng mas matagal, binabalutan nila ng asin to preserve. At ang asin ay panglasa. Ang isang luto kapag walang asin ay medyo nagiging hindi palatable. Parang sa taong mahilig sa panlasa, ang asin is a necessity. Nawawala ng saysay ang isang pagkain kung ito ay walang lasa. Unless meron kang sakit, kailangang bawasan ang asin. Normally, ang asin ay ginagamit din noong unang panahon bilang pampasweldo sa mga taong nagtatrabaho. Naalala nyo ba? Noon ang pinambabayad sa mga nagtatrabaho ay asin, hindi pera, asin. Dahil nga sa gamit nito ay napaka-versatile. Pwedeng ipanggamot sa mga sugat. Pwedeng ipanggamot sa mga taong may sakit. Yung mga taong naglalakbay noon ay mayroong baong asin. Para kung sila'y nagugutom, sila ay dudukot lamang ng 3 o 4 na piraso, ilalagay sa bibig at makakaraos na ang kanilang araw. Doon din po sa mga taong mayroong dinarama at hindi pwedeng kumain ng marami, ang asin ay isang paraan upang makasurvive sa pagtatrabaho o sa paglalakbay. Mahalaga noon ang function ng asin, kaya ito ang pangpasweldo noong unang panahon sa kasaysayan ng Roma. Kaya po doon galing ang salitang salary. Salary, sweldo, sal, asin. At ang pandesal ay hindi mabubuo pag walang asin. Kaya tinawag nating pandesal. Tinapay na may asin. At ito ang gustong mangyari ni Jesus sa atin. Ang maging asin ng sanlibutan. Dahil dalawa lang naman dapat ang mangyari sa Kristiyano, ang maging banal at ang kabanalang ito ay ibahagi sa iba. Holiness, kabanalan. Kaya tayo ay
patuloy na tumatakbo hanggang marating natin ang tagumpay dahil tayo'y nagnanais mamuhay sa kabanalan. Kung si Jesus na banal ang ating sinusundan, dapat din tayong maging banal sa mga bagay na ating ginagawa. Ang kabanalan ay hindi nakikita masyado sa tao kung siya ay totoo sa kaniyang ginagawa. Ang kabanalan po ay hindi external. Ang kabanalan ay hindi pagkukunwari. Ang kabanalan ay hindi yung palagi kang nakikitang nagdarasal. Ang kabanalan po nakikita sa resulta ng buhay. Ang kabanalan po ay interior manifestation of God's mercy in us. Yun bang hindi kailangang may magdikta? Yun bang hindi kailangang may panahon at oras? Kung hindi ang kabanalan ay proseso na ng ating pamumuhay. Halimbawa, nakasakay ka sa jeep, malapit ka nang bumaba, ay hindi ka pa nakakabayad. Anong gagawin mo? Magbabayad ka pa rin. Kasi ang kabanalan ay karugtong ng honesty. Ang kabanalan ay karugtong ng kagandahang loob. Ang kabanalan ay karugtong ng pagpapatotoo ng iyong sarili. At kung araw-araw ay honest ka sa iyong ginagawa, lalabas at lalabas ang kabanalang iyan. Dahil ang pagiging Kristiyano ay hindi banal kapag nasa loob ng simbahan. Ang Kristiyano ay banal anumang oras, anumang araw ng buhay. Hindi ka lang banal kapag nagsisimba ka. Ikaw din ay banal kapag nagluluto. Paano nagiging banal kapag nagluluto? Sumasarap ang pagkain kapag may paghahanda ito na may kasamang pagmamahal. At ang kabanalan ay pagmamahal. Ginagawa mo ito dahil nagmamahal ka. Hindi mo ginagawa dahil nabubwisit ka sa asawa mo. Hindi. Nagluluto ka dahil alam mo na ang kakain nito ay mga taong mahal mo. Sa paglilimos o sa pagbibigay, huwag mong pipilitin ang sarili mo kung galit kang maglimos dahil ang paglilimos ay kabanalan. Kung mayroon sa loob mo na nagsasabing maglimos ka ngayon, gagawin mo ito dahil ito ang idinidikta ng kabanalan sa iyo. Nung isang araw nga, nagulat ako May dalawang nagtitinda, dyan lang sa labas. Chinismis ko pa, no? Sabi niya, may benta ka na ba? Wala pa nga Tanghali na, wala pa akong benta. Darating na yung hindi ko masabi kung nangongotong, hindi ko alam. Darating na yung naniningil sa atin ng pangalawa. Wala pa akong benta. Nagulat ako doon sa sinabi ng kaniyang kausap. Naglimos ka na ba? Naglimos ka na ba? Hindi pa nga, ako naglimos na. Kaya ayun, nakabenta na ako. Yung usapan nila na simple lang, pero makikita mo na para pala pumasok sa'yo yung ninanais mo, kailangan mo munang maglabas. Yung bang naglimos siya at siya'y umaasa na sa paglilimos niya, babalik din ng doble yung ibinigay niya. Maaaring tama. Maaaring ito ang kaniyang pananaw. Pero sa bahagdan at sistema ng kabanalan, palagi tayong nagbibigay ng walang inaasahang kapalit. Bahala na ang Diyos. Siya na ang magbibigay ng kapalit sa oras na kailangan mo
at sa oras na hindi mo inaasahan. Dahil ang bagay na ibinigay mo, ang Diyos na ang magpupuno sa mga ito. At bilang ilaw ng sanlibutan, ang isang ilaw na maliit ay marami na ang nasisinagan. Wala rin namang Meralco na napakamahal noon. Ang ginagamit lang nila noon ay langis. At napakaganda ng paghahalin tulad ni Jesus sa ating mga Kristiyanong maging ilaw ng sanlibutan. Dahil ang ilaw, kahit hindi magsalita, ay nagbibigay ng pag-asa ng liwanag. Ano ang paghahalin tulad ng ilaw at asin? Ang asin, kapag isinubo mo, unti-unting nauubos at nawawala. Ang ilaw, kung inyong napansin, wala na tayong Paschal candle kasi tapos na ang Easter season, ito ay unti-unting nauubos. Ang kandila ay kailangang maupos upang makapagbigay ng liwanag. Katulad din ng asin na nauubos upang makapagbigay ng lasa at ilaw na nauupos, tayo rin ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na maging asin at ilaw, una sa ating sarili at ang pangalawa ay sa iba. Kung hindi ka nagiging asin at ilaw, nangangahulugang kailangan kong baguhin ang ibang sistema sa aking buhay. Kung ikaw ay kinaiinisan, tingnan natin kung bakit. At kung ikaw naman ay naiinis sa taong hindi ka naman inaano, pero naiinis ka, tingnan mo ang sistema. Baka something has to be done. Baka meron akong dapat ayusin sa aking sarili at ibalik yung lasa at ang ilaw na aking kailangan. Dahil ang liwanag ay hindi pwedeng makatulong kapag hindi nasisindihan. Katulad din natin, hindi tayo pwedeng maging ilaw kapag hindi tayo nasasaktan. Sana po sa pag-uumpisa ng ating buhay liturhikal ay atin laging isipin at ilagay una ang Diyos sa araw-araw ng ating paglalakbay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng Liwanag, upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang simbahan, naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat ng naghahangad ng katotohanan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwalaang magpasya para sa ikauunlad ng mga tao, naway maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tayo na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan,
naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, mga may alalahanin, at mga sawing puso, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway sikatan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Panginoong Diyos, habang ipinapanalangin namin ang aming kapwa, hinihiling namin na tulungan mo kaming magliwanag sa kanilang paningin, nang sa gayoy kanilang purihin ang iyong kabutihan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Tumayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang makapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkalabas sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang pinagmumula ng ating kabanalan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan, katawan at dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos ating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos, ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan, katawan at dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos ating lahat. Mga kadeboto, pabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and prayer booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan
na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.